Alright, and here we go sa ating part 6 ng WooCommerce full course natin. So dito ituturo ko sa inyo yung WooCommerce plugin para mas maintindihan nyo kung ano yung gamit ng WooCommerce plugin. So bago tayo mag-start, para sa recommended web hosting natin, so nire-recommend ko sa inyo yung Hostinger. Ito yung mabilis, secure at syempre affordable para sa mga gustong mag hands-on sa inyo. So maglalagay pa tayo ng additional 10% discount. So magpa-pop up na lang sa screen yung promo code natin or ilalagay ko yung link sa description. Okay, so para mas maintindihan natin, no, yung WooCommerce ay isang WordPress plugin na yung mga basic website ay ginagawa niyang fully function na e-commerce na pwedeng makatanggap ng payment. Kaya yung mga team na makikita natin ngayon, kagaya nito dito sa Hostinger, mga WooCommerce ready na sila. So dito kasi sa Hostinger, marami kayong makikitang mga team dito. Tapos dito naman sa Team Forest, marami din ditong mga paid na team na pwedeng gamitin din dito sa WordPress, kagaya nito, na WooCommerce ready na rin sila. So yan yung gamit ng WooCommerce. No? So makikita nyo rito, marami kayong makikitang mga team na binibenta ng mga independent na mga developer dito sa Team Forest. Yan. So dito ako bumili ng team, no? Yan. So ngayon, dito sa Hostinger natin, pupunta ulit tayo sa website, tapos pupunta tayo dito sa website na ginawa natin at i-click natin itong WP admin para mapunta tayo dito sa WordPress. Tapos, ang gagawin natin dito ay pupunta tayo sa plugin kasi dito siya ini-install. So ito yung plugin, no? So once na nakapag-install na kayo ng theme, tapos mag-add na kayo ng WooCommerce, ang gagawin nyo, mag-add plugin kayo, tapos isi-search natin dito yung WooCommerce. So pag na-install na natin, na-activate na natin yung WooCommerce, mapupunta naman siya dito sa plugin natin. Ito yung mga active plugin na nagra-run ng team natin. So makikita natin dito yung WooCommerce. Yan. Tapos once na nakapag-install kayo ng mga plugin, na-add siya dito sa gilid. Kagaya nito, no? Ito yung WooCommerce. So click natin yung WooCommerce, tapos dito na natin siya i-set up. Okay? So halimbawa, yung mga orders, mapupunta siya rito. Orders. Yan, lalabas yung mga order dito. So ipapakita ko sa inyo yung sample ng WooCommerce ko. Dito naman tayo sa va4ecomcourse.com para mapakita ko sa inyo yung mga orders kung paano isine-set up yung WooCommerce. So andito na tayo sa WordPress natin sa va4ecomcourse.com. So dito sa WooCommerce, pag kinlik ko yung order, itong orders, makikita ko na lahat ng mga umorder sa akin dito sa website ko. Yan, ito yung mga nag-subscribe dito sa va4ecomcourse.com na makikita natin yan dito. So i-blur ko na lang yung mga pangalan. Yan. Tapos dito makikita nyo, dito din sa WooCommerce, dito sa gilid, yung customers. Ayan. Pag kinlik natin yung customers, lalabas na rito lahat ng mga naka-sign up pero kahit hindi pa siya nakapag-subscribe, pero lalabas na siya yung mga pangalan nila dito at saka yung mga email nila dito sa gilid, no? Pangalan, email, tapos ito yung mga username nila. So lalabas na yan dito. Yan. So diyan natin siya makikita. Tapos sa coupon, halimbawa yung presyo ng subscription natin ay $4.99. So dito sa coupon, pwede akong gumawa ng coupon na mag-a-add ako ng halimbawa 20% discount. So dito ako pwedeng gumawa na kapag nag-sign up kayo sa va4ecomcourse.com, meron doon add coupon. So pwede akong gumawa ng coupon. So dito naman ginagamit yung mga coupon code. Iba yung sa discount sa product page. Okay? Kaya kung makikita nyo dito sa WordPress ko, no? Wala ako ditong products. Meron ako dito videos at saka TV series kasi nga yung WooCommerce na business ko dito sa va4ecomcourse.com ay mga video, hindi product, subscription. So iba yung WooCommerce nang bibili ka ng product, dito naman subscription. Okay? So ito yung WooCommerce type ng business ko. Ayan. So ngayon, balik tayo dito sa WooCommerce. So dito naman tayo sa reports. Dito naman meron kasing bago ngayon eh. Dito hindi na gumagana to kasi may bago ngayon yung analytics, yung WooCommerce. Okay, so hindi na gumagana tong reports. So dito na tayo sa settings. Sa settings dito ilalagay natin yung ayan, address line 1, city, yung zip code, states. So pipila pa natin 'yan. Tapos pagdating naman dito sa products, dahil nga subscription tayo, so hindi na rin natin gagalawin to. Kumbaga nakasetup na siyang automatic. No? Ako hindi ko na ginagalaw to. Yan. Sa shipping, dahil nga yung shipping natin ay subscription naman tayo, wala naman tayong isiniship na product,
So nakalagay na 'to sa everywhere free shipping. Pero kung mag-a-add kayo ng shipping, mag-a-add kayo ng add zone. Yan, add shipping zone. Yan, ilalagay natin everywhere o pwede sa United States lang. Kunyari, yung WooCommerce ni client sa US. So, United States. Yan, lalagay natin sa US. Yan, tapos mag-add tayo rito ng zone name. Tapos maglalagay tayo ng shipping method dito. So, dito naman yan sa shipping. No? Dito rin yan sa settings. Ngayon, sa payment, so ililib ko to no? Kasi hindi ko siya pwede i-save. Sa payment, pwede na tayo mag-install dito. Ayan, Payoneer Checkout. Meron naman PayPal. Tapos meron dito offline payment. Tapos meron tayong third party. Ito naman yung third party na compatible sa WooCommerce. Kaya kung mapapansin nyo yung BA for Ecom course natin, nakakapag-receive ng GCash, nakaka-receive ng Paymaya, PayPal, 7-Eleven, GrabPay, kasi dahil yan sa third party. No? Dito sa Sendit. Ngayon, sa next video natin, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-connect yung third party na merchant payment dito naman sa WooCommerce. So dito, ituturo ko kayo sa WooCommerce para kapag kayo nag-setup ng sarili nyong WooCommerce store, alam nyo na kung ano yung gagawin. Yan, pwede na tayo mag-install dito. Ngayon, pwede tayo mag-search na ano ba yung mga WooCommerce international payment partners. Dito makikita natin. So check natin dito sa WooCommerce payment gateways. So makikita nyo, marami siyang mga compatible na mga payment. No? Stripe, meron siya rito. Ito, Mercado, meron siyang Visa, DPay, may Amazon Pay. So marami, no? Kaya yung WooCommerce, ito yung sikat pagdating sa e-commerce kapag sa WordPress ka. Okay? Ngayon naman, dito tayo sa iba, no? Yung emails. Ito, makikita nyo rin yung emails. Dito naman, makikita nyo kapag halimbawa may umorder, magsisend siya dito sa email na to. Pag may nag-cancel ng order, magno-notify siya dito din sa email na to. Yan, dito niya siya isa-set up sa emails. Tapos sa integration, ito naman yung mga third-party app. No? Ako hindi ko na ginagalaw to kasi nga doon lang yan sa mga kailangan ng API key. So kahit na kailangan din ng API key sa Sendit, kino-connect lang siya. Ipapakita ko yan sa inyo sa next part natin. Etong site visibility, kung nagsiset up pa lang kayo, pwede nyo ilagay sa coming soon para kapag nag-check out sila, hindi pa ready yung WooCommerce nyo, ika-coming soon nyo muna siya. So kapag okay na, naset nyo na yung payment nyo, saka nyo siya i-live. Ayan dito. Tapos point of sales, to hindi ko na pinapakailaman to. Lalagay ko lang dito ng store name, tapos yung address, email, tapos sa advance, eto hindi ko na rin siya pinakikailaman. So parang ang gagalawin lang natin dito ay yung general para makapaglagay tayo ng address, tapos yung payment, tapos yung email, tapos yung site visibility. So yun lang yung pinakikailaman ko dito sa WooCommerce. Yan, para maintindihan nyo guys no, kung ano yung WooCommerce. Kumbaga, isa-isa kong tinuturo sa inyo kung ano yung mga nakikita natin dito sa gilid. So ito yung gamit ko no, sa vaforecomcourse.com. Yan, kaya yung website ko ay hindi siya product, subscription siya. Pero WooCommerce siya. Okay, so ulitin ko guys, no? Yung WooCommerce ay isang plugin. Isang free plugin para makapag-accept ng payment. Yung e-commerce website na gagawin nyo. Okay, sa next part natin, para hindi kayo malito, no? Isa-isahin natin. Sa part 7 natin ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-connect ng third-party payment sa WooCommerce. So, ito yung mga partner nila na compatible sa WooCommerce. So, yan yung ituturo ko sa inyo sa part 7. So, sana guys, no, nakatulong sa inyo yung video na to. So, proceed tayo sa next part.